Magandang araw po sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas. Sa lecture nito ay pag-aaralan po natin ang pinakamabigat na kaganapan na pwedeng mangyari sa ating bansa sa mga susunod na araw at linggo. Ito po yung tungkol sa pagtatangkang pabaksakin ang gobyerno ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi po lingid sa inyo na talaga namang seryoso ang kasalukuyang pamahalaan ni Ferdinand Marcos Jr. na itigil ang korupsyon sa gobyerno. Maalala nyo nung kanyang zona noong July of this year na talaga namang galit na galit siya na sinabihan ang mga corrupt public officials na mahiya naman kayo sa taong bayan. Dahil dyan, maraming nagalit na kalaban na politiko sa kanya. Gagamitin nating halimbawa ang usapin tungkol sa posibleng military junta or kudeta na gaganapin daw sa November 16 hanggang 18. Tandaan natin, chismis pa lamang ito. Pero importante na alam natin ang ating batas. Ano po yung kudeta at rebelyon? Mahalagang malaman natin to. At ano ang mga responsibilidad dito at pwedeng maging criminal liability ng kung sino mang nagnanais sumali dito. Ito pang pagtatangkang patalsikin ng Pangulo sa labas ng legal na proseso, tulad ng election or impeachment, ay isa pong krimen laban sa Estado. May dalawang pangunahing krimen dito. At yan po ang ating tatalakayin At pag-uusapan natin kung ano magiging liabilities kung sakasakaling kayo ay sasali sa mga illegal na activities nito. Kudeta. Ito po yung isang mabilis na pag-atake na may kasamang dahas o pananakot na ginagawa ng mga sundalo, pulis o opisyal ng gobyerno kahit pa may suporta yan ng sibilyan. At ang layunin nito, agawin ang kapangyarihan at pasilidad na kailangan ng ating gobyerno. Yan ang gusto nilang mangyari. At maaaring sabayan nila ang isang malawakang prayer rally ng INC at samantalihin ang pagkakataon at palabasin na tao nila yung nandoon sa lunetang nagko-conduct ng prayer rally. Pero Iglesia po ng Kristo yung mga kapatid natin. So, baka pagsamantalahan and take advantage of that prayer rally. So, pagdating sa rebellion, ano po to? Ito po yung isang pampublikong pag-aalsa kung saan humahawak ng armas sa mga tao laban sa gobyerno. Ano ang layunin nito? Ano ang layunin nito? Alisin sa kapangyarihan ng Pangulo o ang buong teritoryo kung ang mga miyembro ng oposisyon ay magplano pa lang nito. Sila ay liable na sa krimen na conspiracy to commit kudeta. Okay? So, tingnan natin yung mga magiging pananagutan o liabilities ng mga taong makikilahok dito sa ilalim ng ating batas. So, tingnan natin gaano ba kabigat ang parusa sa sino mang mangunguna sa kudeta or rebellion. Puntahan natin yung INC rally. Ang prayer rally ay isang legal, at protektadong karapatan. So pag nag-conduct ang INC, Iglesia na Cristo niyan, karapatan nila yan At yan ay nasa ilalim ng ating saligang batas. Ngunit kung gagamitin ng mga nagpapakudeta ang malaking pulutong na rally para itago o simulan ang kanilang pag-atake, magiging mas mabigat ang kanilang kaso sa mata ng batas. So, kung ikaw ang Pangulo, kung ikaw ang namumuno sa ating pamahalaan, ano ang magiging tugon mo sa mga ganyang klaseng pagkilos
na lumalabag na sa ating mga existing laws at lalong-lalo na sa ating saligang batas. Ano magiging tugon ng gobyerno? Kung ang kudita o rebellion ay maging totoo, may kapangyarihan ang Pangulo bilang Commander-in-Chief na kumilos na. Abay, siyempre, hindi pwedeng papetik-petik dito. Mabilis ang pagkilos ng Pangulo dito. At pwede niyang gamitin ang isa sa kanyang mga kapangyarihan sa loob o sa ilalim ng ating saligang batas. Ito yung tinatawag na calling out power. Na-discuss ko na to in the past. Ito ang unang hakbang. Tatawagin ng Pangulo ang militar para sugpuin agad ang kaguluhan at ibalik ang kaayusan sa ating bansa. Ito ay hindi pa martial law. Medyo magaang-gaang pa yan. Pero pag medyo malubha ang kondisyon at sitwasyon sa ating bansa, ang pangalawang kapangyarihan ng Pangulo, gamitin ang kanyang kapangyarihan upang dumeklara ng martial law. Kung sobrang grabe na ang kaguluhan, may rebellion na, sinasalakay mo na yung Malacanang at nanganganib na ang kaligtasan ng publiko. Sabi nga sa saligang batas, when public safety requires, pwedeng magdeklara ang Pangulo ng martial law. Kaya sa mga organizers ng mga nagrarally upang pababain ng Pangulo, medyo mag-isip-isip kayo. Gaano katagal naman ang martial law? Sa ilalim po ng 1987 Constitution, pwedeng itong tumagal ng 60 araw. 2 months yan, martial law tayo. Pero kakaiba ang martial law sa ilalim ng ating bagong saligang batas. Hindi na po tulad ng dati. Ang kapangyarihan ng Pangulo ngayon ay mahigpit ng binabantayan. Siyempre, baka magkaroon ng abuso. Pero protection din to ng kasalukuyang administrasyon kung may nanggugulo at nagkakaroon ng kudeta, nagkakaroon ng rebellion. And when public safety requires it, martial law tayo. Ang Kongreso, both the Senate and the House, ay may kapangyarihang bawiin din ito. Pwede nilang i-revoke yan. Yung declaration sa loob ng 60 araw kung hindi sila sumasangayon. So, diyan mo makikita yung checks and balances. Tumiklara si Presidente, pero subject to the checking power of the Congress. At ang Korte Suprema pwede din makialam. Kahit sino ay pwedeng magreklamo sa Korte Suprema. Kailangan nilang magdesisyon sa loob ng 30 araw kung may sapat na batayan ang Pangulo para magdeklara ng batas militar or martial law. Sa ilalim ng martial law, hindi suspendido ang korte, ang lahat ng korte. Patuloy pa rin ang pag-andar ng mga ordinaryong hukuman. At umiiral pa din naman ang ating konstitusyon. So, ang pagtatangka na gumawa ng kudeta ay isang krimen na may parusang aabot sa habang buhay na pagkakakulong. Kung magaganap man ito, pero sana naman ay wag. Gagamitin ng gobyerno ang lahat ng kapangyarihan nito. Kasama na ang martial law. Ngunit ang mga kapangyarihang ito ay mahigpit na kontrolado ng konstitusyon upang protektahan ang mamamayang Pilipino. So sa mga nagbabalak na sumali sa isang malawakang rally na itinatago ang tunay na layunin ngunit gustong maglunsad ng isang rebellion or kudeta, abay mag-isip-isip muna kayo. Kapag kayo ay namatyagan ng ating gobyerno at nalaman na ang tunay na pakay ng inyong rally ay upang pabaksakin ng ating kasalukuyang gobyerno, hindi magdadalawang isip ang ating kasalukuyang administrasyon na dumeklara ng batas militar upang pangalagaan ang
interes ng taong bayan. Dito na lamang po, ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno.